Matapos ang 3 taon, nagbabalik si Malia sa Pilipinas upang balikan at kuhanin ang anak na iniwan niya sa ampunan. Ngayon ay kaya niya na. Magagawa niya na ring balikan ng taong may dahilan kung bakit nawala sa kanya ang mga magulang. Ngunit nang pumunta siya sa bahay ampunan, sinabing wala na doon ang anak na kanyang iniwanan dahil may umampun na daw dito. At sa kamalas-malasan ba naman ay ang ex-boyfriend niya pang si Luther, kung saan malaki ang galit niya sa ina nito. Paano niya pa makukuha ang mahal na anak sa lalaki? Gayong itinuring na nitong tunay na anak ang anak naman talaga nilang dalawa. Masabi niya rin kaya sa lalaki kung gaano kasama ang ina nito? Ating alamin ang buong kwento. Sigaw ni Malia ang namayani sa loob ng mansyon. Pati nga ang mga katulong doon ay napapikit na lang dahil sa ginawang pagsigaw ng kanilang amo. "Ma'am, kumalma po kayo." Masamang tinignan ni Malia si Nes. Si Nes ay matagal niya na ring sekretarya, pero ngayon lang siya nakita na ganoon kagalit. "Sige nga Nes, sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin kung paano ko kakalma pagkatapos ng nalaman ko. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, magagawa mo bang kumalma?" Tanging pag-iling ang naging tugon ni Nes, kaya napamura na lamang si Malia. "Kailangan ko makuha yung anak ko sa kanya." Muli ay sigaw ni Malia, tsaka ito napaupo sa sofa. Bakit kasi sa lahat ng pwedeng umampun sa anak niya na iniwan niya sa ampunan ay si Luther pa? Si Luther na ama nito. Oo, alam niyang may mali rin siya dahil hindi niya dapat iniwan ng anak. Pero kung hindi niya ginawa yun, parehas silang dalawa na mamamatay sa gutom. Kaya nga iniwan niya sa ampunan ng anak dahil wala na siyang tiwala sa ibang tao. Ipinangako niya naman sa mga madre na babalikan ng anak, kaya umasa siyang nandoon pa ito pagbalik niya. Ngunit nang puntahan niya ang ampunan nang makabalik siya sa Pilipinas, matapos siyang swertihin sa ibang bansa at maging mayaman, wala na daw doon ang anak niya at inampun na. Tapos malalaman niyang si Luther Buenaventura ang umampun dito, ang ama ng anak niya at ang anak ng babaeng kinamumuhian. Labis ang kanyang pagkamuhi sa ina ni Luther. At ngayong nagbalik na siya at kaya na niya, hindi na siya pwedeng maliitin at gaganti siya. Pagbabayarin niya ang ginang sa ginawa nito. "Kailangan ni Daddy na mag-work para mabigay ko yung mga gusto mo, alright? Kayaya ka muna. Aalagaan ka niya." Ngumiti pa si Luther at ginulo ang buhok ng bata. Inampun niya ito. Siguro dulot na rin ng labis-labis na sakit na nararamdaman niya nung nakipaghiwalay sa kanya ang kasintahang si Malia at hindi niya malimot-limot ang babae. Gumawa siya ng paraan para malipat ang atensyon niya sa iba. At ayun nga ang ginawa niya. Matapos ang ilang buwan niyang pagbabakasyon sa ibang bansa para makalimutan si Malia, napagdesisyonan niyang mag-ampun na lang ng bata. Ayaw niya kasing magkaroon pa ng nobya ulit sa takot na masaktan lang ulit siya. Kaya nag-ampun na lamang siya at doon niya sa bata ibinubuhos ang kanyang pagmamahal. Wala namang choice ang ina niyang si Dolores kundi sang-ayunan ang kanyang nais. Kaysa maghanap pa siya ng babaeng magiging nobya niya ulit na hindi na naman ito magugustuhan. Yun nga lang ay talagang mapilit ang kanyang ina kung sino ang nais nito sa kanya. "Luther!" Boses pa lang, kilala niya na kung sino iyon. Paulit-ulit niya ang tanong sa sarili kung hindi ba ito napapagod. Napapagod sa kakahabol sa kanya. Kahit alam naman itong wala itong mapapala at nandoon na sa ampon niya ang kanyang atensyon. "Anong ginagawa mo dito, Ria?" Walang gana niyang tanong sa babae. "Ano pa ba? Dinadalaw kayo ni Miana. This pretty girl." Pumantay pa ito sa bata at hinagkan sa pisngi si Miana. Ngunit hindi yun nagustuhan ng bata kaya iiyak na sana ito pero inalo niya agad at inutusan ng maid na ilayo muna ang bata. "Kailan mo ba ako hahayaan na maging ina ni Miana? Alam ko naman na mahal mo yung ampun mo. Kaya handa ako na maging ina niya kung hahayaan mo na maging tayo." Mabilis na nakaisip nang maisasagot si Luther. "Kapag nagustuhan ka na ng anak ko." Tsaka niya nilagpasan ng babae. Sinabi niya iyon dahil alam niyang malabo. Malabo iyon dahil ayaw ni Miana kay Ria. Mas gusto pa nga ng batang babae ang maid kaysa kay Ria. Hinabol siya ng babae ngunit hindi niya ito pinansin. Alam naman niya na agad din ito nga alis dahil wala na siya roon. "Iha, calm down." Masamang tinignan ni Ria ang ina ni Luther. Buti pa ang ina ni Luther. Gusto siya nito para sa anak. Ngunit ang lalaki,
hindi siya magawang magustuhan. Marahil ay hindi pa rin ito magawang makalimutan ng babaeng yun. Ang ex nito na walang-wala naman kumpara sa kanya. Ang babaeng yun na hindi na nila alam kung saan naroroon. Pero parang hanggang ngayon, nasa puso't isipan pa rin ito ni Luther. How can I calm down, tita? Paano ko magagawa yun kung ilang taon na akong parang tangang nagpapapansin sa anak nyo, pero hindi naman niya ako magawang mahalin? Sa pagkuha nga ng pansin niya, hirap na hirap din ako. Tila ba nagwawala na ito, kaya nilapitan na ito ng ginang para yakapin at pakalmahin. I'm just here. Suportado kita at pakiramdam ko, kaunti na lang bibigay na rin ang anak ko sa'yo. Sabi ko naman sa'yo noong una pa lang ay ang inampo niya na ang una mong suyuin. Pero ayaw mo dahil sabi mo hindi ka mahilig sa bata. Ani ng ginang habang hinahaplos ang buhok ni Ria. That child is nothing. Ria anak, para kay Luther, si Miana na ang lahat sa kanya. Kumbaga, parang pinangako niya na sa sarili niya na sa bata na lang niya ibubuhos ang pagmamahal at hindi na magnonobya pa ulit. Pero kung mapapalapit ka sa bata at minahal ka nito, tiyak na mamahalin ka rin ng anak ko. Maniwala ka sa akin. Biglang tumigil sa pagdadrama si Ria, kaya naman napangiti na lamang si Dolores. Kahit ako'y ayaw ko sa batang yun, pero wala tayong magagawa dahil mahal na mahal ito si Miana na parang tunay niyang anak. Magpapanggap na lang tayo dahil ang batang yun ang susi. Habang si Malia ay hawak ang litrato ni Dolores Ventura, ang ina ni Luther. Napakasama ng tingin niya sa larawan at tila ba may sumapi dito na bigla na lamang nitong pinagpipipilas ang larawan hanggang sa magkagutay-gutay yun. Sa tuwing naaalala niya kung paano nawala ang mga magulang niya dahil sa ginang at ang mga sinabi nito sa kanya nun, parang gusto niyang pumatay ng tao. Nuknukan ito ng sama. Sinunod niya naman ang utos nito at hiniwalayan niya si Luther kahit na mahal niya ang lalaki. Ngunit ang ginang, tinutuo pa rin ng banta. Ma'am, tissue po. Basta niya na lamang kinuha ang tissue mula kay Ness tsaka kumuha ng ipupunas sa mga luhang nagsisipatakan mula sa kanyang mga mata. Ipinapangako niya sa sarili na iyon na ang huling beses na may tutulong luha mula sa kanyang mga mata dahil makakaganti na siya. Ready yourself. Bukas ay may mahalaga tayong pupuntahan. Aniya kay Ness na tumango na lamang. Kahit na sekretarya niya lamang ito, ay doon din ito nakatira sa mansyon dahil wala naman siya makakasama kundi ang mga katulong. Isa pa, malaki ang tiwala niya kay Ness. Si Dolores Ventura ay may pag-aaring flower shop. Nang mamatay kasi ang asawa nito, umisip ito ng kung ano ang kanyang mapaglilibangan. Total hindi rin naman niya gustong pamahalaan ang kumpanyang naiwan ng asawa dahil nakalaan iyon para sa anak nila na si Luther. Ang flower shop ng ginang, maraming customers at yung iba ay kakilala pa ng anak niya sa mundo ng negosyo. Kaya nga medyo sikat na rin ang shop nito na labis na ikinatutuwa ni Dolores. Marami kasing naiinggit sa kanya. Successful na nga daw ang anak niya bilang businessman dahil maayos nitong napamahalaan ang iniwang business ng asawa niya. Pati daw siya'y successful na din. Ma'am, may nagpadala po. Sabi ng isa sa mga tauhan nito sa flower shop. Maya-maya pa, may ipinasok na bulaklak. Ngunit ang bulaklak na iyon, hindi katulad ng ibinibenta ng shop niya. Ang bulaklak ay para sa mga patay. Kanino galing yan? Labas niyo nga yan. Utos niya sa mga ito. Dali-dali naman itong tumalima dahil sa takot sa kanya. Si Dolores naman ay nangilabot. Sino ba kasing baliw na tao ang magpapadala noon sa kanya? Samantalang si Malia ay tawang-tawa habang nasa loob ng sasakyan. Mula doon ay nakita niya kung anong naging reaksyon ni Dolores dahil sa pinadala niyang bulaklak. Sabi niya kagabi kay Ness ay may pupuntahan sila at yun. Dapat nga harap na siya kay Dolores kaso lamang ay napag-isip-isip niya na hindi pa ngayon ang tamang oras. Hahayaan niya munang mag-isip ang ginang hanggang sa mabaliw ito kakaisip kung sino ang nagpadala nun. Ma'am, sa kumpanya po ba tayo didiretso? Dumako ang tingin ni Malia sa driver. Yes, Manong. Simple niyang sagot kaya pinaandar na nito ang sasakyan. Sapat na ang nakita niya. Tinawagan naman ni Luther ang mami nito. Hindi niya nga alam kung paniniwalaan niya ang ina. May nagpadala daw dito ng bulaklak para sa mga patay. Sa mismong flower shop nito. Pero sinong gagawa nun? Sinong magpapadala? Hindi naman biro ang gawaing iyon.
Ma'am, baka nagkamali lang ng deliver. Pangungumbinsi pa nito sa ina. Hindi, baka may taong galit at naiinggit sa akin at maaari siyang nagpadala nun. Pagpupumilit ng ginang, ayaw paniwalaan ng anak niya. Nahilot na lang tuloy ni Luther ang sentido. Dadaan na lang ako dyan, ma'am. Right now marami pa akong kailangan tapusin. Malalim na pagbuntong hininga ang pinakawalan ni Luther. Gusto niyang magalit sa taong nagpadala noon sa ina, pero alam niya sa sarili na may masamang ugali na taglay ang kanyang mami. Maya-maya pa, nag-ring ang cellphone nito. Sir, yaya yun ni Miana. Bakit yaya? Seryosong tanong niya. Si Miana po iyak ng iyak, hinahanap po kayo. Siguro'y bagong gising ang bata at hirap na naman itong patahanin. Daddy, mula sa kabilang linya, rinig na rinig niya ang boses nito kaya mas lalo pang nagmadali si Luther sa pagkilos. Okay, just tell her na pauwi na ako. Aniya, tsaka mabilis na pinatay ang tawag. Nang makauwi na si Luther at buhatin si Miana, tumahan na ang bata. Nakatulog nga ito habang buhat ng ama. Kaso nga lang, saktong naihiga niya si Miana. Tumawag naman ang mami niya at sa tansya niya, mukhang mayroon silang pagtatalunan ng kanyang ina, kaya ito tumawag at tama nga siya. Ang sabi may pupunta ka dito, son. Sigaw nito mula sa kabilang linya. Ma'am, hindi na ako nakadaan. Si Miana umiiyak at hinahanap ako ng bata. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng ginang, mukhang hindi nagustuhan ng kanyang sinabi. Sige, unahin mo na muna ang bata. Tsaka nawala ang kausap niya sa kabilang linya. Halatang halata niya na labag sa loob ng ina niya ang sinabi pero hindi niya na ito tinawagan pang muli. Wala namang mali kung unahin niya si Miana. Responsibilidad niya ang bata. Nagsumbong naman si Dolores kay Ria kaya kaagad itong pumunta sa tahanan ng ginang. Mag-isa na lamang ito sa bahay dahil ang anak nga na si Luther ay bumukod na. Naisipan na rin itong umuwi dahil nga sa natroma sa mga bulaklak ng patay na ipinadala dito. What? Sinong gagawa nun, tita? May alam ka ba na may galit sa'yo or what? Maarte pa nitong sabi. Masyado silang madami. Pero sino sa mga yun ang pag-aaksehan ng oras ng ganitong biro? Sinabi niyo na ba ang tungkol dito kay Luther? Of course, sinabi ko. Pero inuna na naman ng anak ko yung ampon niya. Dismayadong sabi ng ginang. Patuloy na nag-usap ang dalawa. Iniisip kung sino nga ang pwedeng magpadala ng bulaklak ng patay. Ngunit hindi naman masabi ni Dolores at masama rin namang magbintang. Natawagan mo na ba ang sekretarya ni Ventura? Tumango ang sekretarya ni Malia kaya napangiti siya. Ano na lamang kaya ang magiging reaksyon ng lalaki sa magiging paghaharap nilang dalawa? Oo, wala itong kasalanan sa kanya. Pero dahil sa ginawa ng ina ni Luther, pati ito'y nadamay na rin sa kanyang galit. Susubukan niya. Susubukan niya magpaliwanag sa lalaki. Pero kung hindi ito maniniwala, hindi niya na problema yun. Basta ang alam niya lang, kukuhanin niya ang anak nila rito. Kukunin niya kay Luther ang anak nila na ito mismo ang umampon. Ma'am, paano po kung galit yun sa inyo? Hindi po ba't sabi niyo ay kayong nakipaghiwalay noon? Dahil nga may tiwala siya kay Ness, ay may mga naikwento na siya rito, kaya may alam na ito sa naging buhay niya noon. Kung galit siya sa akin, mas malaki naman ang galit ko sa hayop niyang ina. Hindi niya na napigilan pa ang sariling napamura. Pinagmamasdan ni Luther ang anak na natutulog nang makatanggap siya ng tawag mula sa sekretarya. Bukas daw ang meeting niya with Malia Mendoza. Biglang sumagi sa alaala niya ang dating nobya. Pero posible din naman na baka kapangalan lang. Gusto nito na maging business partners silang dalawa. At bakit naman hindi kung maayos naman itong kausap? Sabihin mo na lang na ayaw ko ng late. Nang sabihin na nito na makakarating ang kanyang pinasasabi, pinatay na ni Luther ang tawag at muling itinuon ng atensyon kay Miana. Ang sabi ng sekretarya ni Luther ay ayaw nito ng late. Ngunit bakit parang ito naman ang late? Halos kalahating oras na siyang naghihintay. Ngunit ang lalaki wala pa rin. Unti-unti na siyang naiinip hanggang sa... Sorry po ma'am, kung medyo na late po. Nagkaroon lang po ng urgent event. Nayuko pa ang sekretarya nang harapin niya. Simple lang siyang tumango at ngumiti rito. Maya-maya pa, pumasok na ng resto si Luther. Sa pagpasok pa nga lang ng lalaki,
Halatang halata niya na agad ang gulat sa mga mata nito nang siya ay makita. You are Malia Mendoza? Hindi makapaniwala na tanong nito sa kanya. Why, Mr. Ventura? Is there something with my name? Tanong niya pabalik sa lalaki na mahina lamang na natawa. Siya pa lang ang nakaupo habang ito naman nakatayo sa harapan niya. Ang huli kong pagkakaalam ay Malia Mijares ang pangalan mo. O nagbago dahil nag-asawa ka na? Yung mayaman? Bakit hindi na lang ako kung ganun? May halong pangiinsulto na tanong nito sa kanya. Napapikit na lang tuloy si Nes na kanyang sekretarya. Alam kasi nito na marunong siyang lumaban, nagpipigil lamang. Wala ka na doon, Mr. Ventura. Oh, cut the formality. Huwag mo na akong tawagin sa apelyido ko kung alam mo naman kung anong pangalan ko. Siya naman ang mahinang natawa sa sinabi nito. Kung alam lang talaga ng lalaki kung gaano niya kinamumuhian ang apelyido nito gawa ng ina nito. Tsaka Mijares pa rin naman talaga ang apelyido niya. Sadyang Mendoza lang ang sinabi niya para naman hindi siya agad nito makilala. So, willing ka ba na maging business partners tayong dalawa? Alam mo na malaki ang maitutulong natin sa isa't isa. May ngiti sa labi na sabi niya sa lalaki. Pero paano mo nasabi? Naturuan ka na ba ng maayos ng asawa mo? I can say yes. Kita niya kung paano napakuyom ang kamao nito. Alam ba niya na gusto mong maging business partner ang ex mo? Wala na siya, kaya paano niyang malalaman, di ba? Tsaka niya hinawakan ng baso na may lamang juice at ininom yun, sabay kindat sa lalaki. Kaagad naman itong nagpaalam na magbabanyo. Siguro'y para maglabas ng sama ng loob sa kanya. Marahil ay sa banyo ito magmumura at magsisisigaw dahil hindi naman pwede mismo sa harap niya. Kaya iniwan na muna siya nito. Ang kanilang mga sekretarya wala muna sa kanilang mga tabi. Pinaalis niya na muna ang mga ito at pinapunta sa ibang table para silang dalawa lamang ni Luther. Medyo natagalan si Luther na bumalik kaya nang makita niyang nagre-ring ang cellphone nito, walang atubili niya iyong sinagot lalo na nang makita niya ang nakaregister na pangalan. Hello Luther, son. Hindi siya sumagot. Pinapasabi lang ni Ria na mamaya pupunta siya sa opisina mo. Sino ang Ria na yun? Pero imbis na labis isipin kung sino ang Ria na sinasabi ng ginang, naisip niyang bigyan ito ng sagot na hindi nito magugustuhan. Sasabihin ko na lang kay Luther. Aniya sa boses na hindi nito magugustuhan. Malia? Mukha namang nakilala ng ginang ang kanyang boses. Malia, is that you? Muli ay tanong ng ginang pero hindi na siya sumagot pa at ibinaba na ang tawag. Ini-imagine niya pa lang ang mukha ni Dolores na napapamura. Natutuwa na talaga siya. Siguro ay halos atakihin na iyon sa galit. Maya-maya pa'y nakabalik na si Luther. Where's my secretary? Itinuro naman niya kung nasaan ang kanilang mga sekretarya. Gusto kitang masolo. Sabi niya pa sa lalaki. Why? Dahil wala na ang asawa mo ha? And you think natatanggapin pa ulit kita sa buhay ko? Of course, Luther. You will accept me. Paano ka naman nakakasigurado? Mukhang bumibilib ang lalaki sa confidence niya, kaya marapat lamang na pabilibin niya pa ito lalo. Cause I still feel it at alam ko na mahal mo pa ako. You still love me, Luther. I no longer love you, Malia. Stop assuming things. At hindi ako willing na maging business partner ang isang babaeng katulad mo. Tsaka nito tinuon ng atensyon sa cellphone. Hindi niya naman na tinago pa ang tungkol sa ginawa niya. Oo nga pala, tumawag ang mami mo kanina. Sinagot mo? Kaysa naman wala, di ba? Napamura ito sa naging sagot niya, tsaka ito dali-daling tumalikod para lapitan ng sekretary nito para makaalis na ang mga ito doon. Bumalik naman si Nes sa kanyang tabi. Hindi po naging maayos ang pag-uusap niyong dalawa, ma'am? Tila ba, nangangambang sabi ni Nes, pero napangiti pa rin siya. Hindi naman ito ang huling pagkikita at pag-uusap namin, Nes. Sabi niya pa na ikinataka naman ng sekretarya. What do you mean, ma'am? Ang pagbabalik ko ay tiyak na ikaka-high blood ng ina niya. Kailangan bumalik ni Luther sa akin. Kailangan na magkaayos kaming dalawa para naman mamatay sa galit ang ina niya. Wala nang sinabi pa si Nes. Umorder na lang siya at nag-take out. Sa opisina na lamang niya iyon kakainin. Samantala si Luther, hindi niya lubos sa kalain na makakaharap niya pang muli ang ex na si Malia.
Buong akala niya ay naka-move on na siya. Ngunit bakit ganun? May kung ano sa kanya na nagalit nang malaman na nag-asawa na pala ito ng iba at ngayon na wala na nga daw ang asawa nito ay binabalikan na siya. Gusto pa na maging business partner silang dalawa. Masyado na rin itong madaming pinagbago. Ibang-iba na ito sa Maliyang minahal niya noon. Kaya alam niya sa sarili niya na dapat ay hindi siya magpa-apekto sa babae. Sa restaurant nga sila nag-usap ni Malia. Pero ito lang naman ang may ininom na juice habang siya ay hindi kumain. Parang mawawalan din naman siya ng gana kung si Malia ang kanyang kaharap. Kasalukuyan siyang nasa opisina na at ka-video call ang anak niyang si Miana. Ang yaya nito ang may hawak ng cellphone. Daddy, come home. Pagpapauwi nito sa kanya, kaya napangiti na lamang si Luther hanggang sa may napansin siya sa bata. Tila ba ay may kamukha ito, pero ang pakikipag-usap niya sa bata, pansamantala niya na munang itinigil dahil bigla na lamang dumating si Ria. Bye for now my girl, mamaya maagang uuwi si daddy. Napatalon pa ang bata dahil sa kanyang sinabi. Kaya bago niya patuluyang mabaliwala si Rika at maituon ng atensyon sa anak niya, pinatay niya na ang tawag. Anong ginagawa mo dito? Halos pa ulit-ulit na ata yun ang tanong niya kapag pinupuntahan siya ng babae kung saan siya nandoon. Tumawag kanina sa'yo si tita. Nasabi ko sa kanya na magdadala ko ng lunch para sa'yo. And yes, sabi niya tinawagan ka niya. Pero babae naman daw ang sumagot. And who's that girl, Luther? Kumakaasta ang babae parang GF niya ito at yun ang hindi nagustuhan ni Luther. She's nothing. Simple niyang sagot. So babae nga. Ano naman sa'yo ngayon kung babae nga? Hindi niya na naiwasan ang maging harsh kay Ria. Umakto kasi ang babae nang hindi naman dapat. I'm just saying na nag-aalala si tita na baka kung sinong babae lang ang dinidate mo. Gayong nandito naman ako. I'm here for you. Matagal na ako nandito para sa'yo. Ngunit hindi mo ko pinapansin. Tapos papansin ka ng ibang babae. That's unfair, Luther. You know what's unfair, Ria? Hindi niya napigilan ng sarili na patulan ng babae. Malaya ka nakakalapit sa akin dahil ikaw ang gusto ng mami ko na makakatuluyan ko. At hindi naman kita maitaboy dahil alam ko na magsusumbong ka sa kanya. Bigla na lang nag-iba ang babae. Hinawakan nito ang kamay niya na nasa ibabaw ng mesa. Ngunit mabilis niya iyong iniwas. Wala kang karapatan o si mami na pakailaman ako kung sino ang ididate ko at sino ang gusto kong mami ni Miana. Pero Luther, halos magkanda-utal-utal ito pero hindi iyon sapat para maawa siya sa babae at hayaan pa rin ito na mag-stay sa loob ng kanyang opisina. I don't need you here, Ria. So leave at dalhin mo yung dala mo paalis. Aniya sa babae na halata namang nasaktan sa sinabi niya kaya agad na tumalikod at tumalis doon. Parang ang gulo ng buhay niya. May babaeng galing sa past niya na bumalik. Tapos may babae na din gustong maging part ng future niya at maging sila. Pero isa lang ang alam ni Luther, kay Miana. Sa anak niya na muna ang kanyang focus. Tita, you're just overthinking. Kinausap ko si Luther tungkol sa sinabi niyo sa akin. And nagalit siya. Wala daw tayong karapatan na pakailaman siya kung sino ang babaeng gusto niyang i-date. Pinaalis niya pa ako. Tapos sasabihin na baka nga ex-GF niya yung kadate niya. Hindi na napigilan ni Ria na mag-react ng ganun habang kausap ang mami ni Luther. Kaboses, iha. Hindi ako pwedeng magkamali. Boses ni Malia ang narinig ko. What if she's back? Para magkabalikan sila ng aking anak. Paano kung bumalik siya para doon? And yung mga bulaklak na pampatay kahapon. Paano kung sa kanya galing? Para bang natatakot ang ginang? Bakit parang natatakot ka, tita? Ano bang ginawa mo sa kanya nun para matakot ka ng ganyan, tita? Tell me. Hindi sumagot si Dolores at umiling-iling lang. Wala, ayoko lang talaga sa babaeng yun. Hindi naman na nagtanong pa si Ria. Ayaw niya rin kasi na magtalo silang dalawa ng ginang. Mahirap kung silang dalawa ang mag-away. Pero pansin talaga ni Ria na tila ba natatakot ang tita Dolores niya. At parang takot na takot nga ito sa ex ni Luther. Sa tingin mo ay naalagaan niya ng maayos ang anak namin? Out of nowhere ay naitanong ni Malia sa kanyang sekretaryang si Nes. Saglit na nag-isip si Nes ng maayos na maisasagot sa boss niya.
Hindi naman po siguro yun mag-aampon kung hindi rin naalagaan ng maayos. Hindi umimik si Malia hanggang sa sumagi na naman sa isip niya ang pangalang iyon, ang Rhea na yun na sinasabi ni Dolores. Hindi niya maiwasan na matakot. Matakot na baka kung anong gawin ng babaeng yun sa anak niya. Mahirap na. Baka iniisip ng babae na kalaban nito sa atensyon ni Luther ang bata. Pero ma'am, sino po ba yung kamukha ng bata? Kayo po ba o si Sir? Hindi niya man lang din ba napansin yun, ma'am? Marahil ay sa sobrang galit ni Luther sa kanya dahil nga sa pakikipaghiwalay niya ng biglaan dito noon, hindi na nito napansin pa na ang inampo nitong bata ay kamukha niya. O baka binura na nito sa isipan na mukha niya dahil ayaw nang maalala. Minsan talaga, may pagkatanga ang mga tao, Nes. Yun na lamang ang nasabi niya pero napatango na lamang si Nes. Pumunta si Dolores sa bahay ng anak niya kasama si Rhea. Naabutan nila ang batang si Miana na nakikipaglaro sa yaya. Halatang halata nila na natakot sa kanila ang maid kaya naman natigil ito sa pakikipaglaro sa bata. Maski si Miana natigil din sa paghabol sa yaya. Ano pong ginagawa niyo dito, ma'am? Medyo nainis si Dolores sa tanong ng maid na iyon sa kanya. Bakit masama na bang dumalaw siya sa bahay ng anak niya? Pero hindi niya pinahalata ang inis niya. Kailangan magmukha siyang mabait sa ampon ng anak niya. Dinadalaw ko lang ang apo ko. Bakit ba? Pilit na pilit siya sa puntong iyon. Gusto niya na nga ring masuka dahil ampon lang ni Luther si Miana. Kaya hindi niya ito apo at mas lalong hindi ito anak ng anak niya. Do you want to play with Lola? Umiling ang bata at nagtago sa likod ng yaya. Huwag kang matakot kay Lola. Just like your daddy. I love you too, apo. Mamaya ay papalakpakan niya ang sarili dahil sa galing niya sa pag-arte sa mga oras na yun. Lola love me? Tumango si Dolores. Hindi na nagtago pa ang bata sa may likod ng yaya nito, tsaka ito naglakad palapit kay Dolores. Niyakap ito ni Miana. Miana love Lola. Natutuwang sabi ng bata. Pumantay rin si Rhea sa bata. And I'm Tita Rhea. I love you too and love ko rin ang daddy mo. Is that true po? Ang bata hirap makipag-usap sa ibang tao, lalo na kapag malayo ang loob nito sa tao. Kaya nga sa daddy lang nito ito madaldal. Yes, apo. Tita Rhea is telling the truth. Pangungumbinsi pa ni Dolores sa bata na paniwalaan si Rhea. Pwede mo bang i-help si Tita Rhea kay daddy? What help po? Nagkatinginan si Rhea at Dolores at saka sabay na napangiti ang dalawa habang ang yaya ni Miana kitang-kita kung paano utuin ng dalawa ang bata. Tell your daddy that you want me to be your mommy. Hindi agad nakasagot ang bata. I help Tita Rhea. Sabay na napangiti si Rhea at Dolores. Saka may ngiti sa labi na umalis ang dalawa sa bahay ni Luther. Alam naman nila na susunod ang bata. Hindi nito makakalimutan ang sinabi ni Rhea. Tsaka sa nakikita nila, mukhang madaldal ang batang si Miana sa daddy nito. Maagang umuwi si Luther para kay Miana. Natatakot kasi siya na baka tumawag na naman sa kanya ang yaya ni Miana at sabihin na umiiyak ang anak niya. Ngunit nang makauwi siya, hindi naman ito umiiyak. Bagkus ay mag-isa itong naglalaro at halatang iniintay siya. Patakbong lumapit sa kanya si Miana at niyakap siya nito. Pumantay naman siya sa bata at siya naman ang yumakap dito. Binuhat niya pa ang anak niya. How's your day? Daddy, I want Tita Rhea to be my mommy. She's so nice and Lola wants her. Nabigla si Luther sa sinabi ng bata. Parang noong isang araw lang, takot na takot ito kay Rhea at ayaw sa babae. Tapos bigla na lamang sasabihin ni Miana na gusto nitong maging mami si Rhea. Tumingin siya sa yaya ni Miana. Ewan ko din po sir, bigla na lang po niyang sinabi na gusto niyang maging mami si Ma'am Rhea. Baka po gusto nang magkaroon ng mami ng anak niyo. Lingid sa kaalaman ni Luther na ang yaya ng anak niya, binayaran ng mami niya para ganoon ang sabihin at para hindi malaman ni Luther na pumunta ito doon, pati na rin si Rhea at inuto ang bata. Kinabukasan ay wala ng meeting-meeting. Si Malia mismo ang pumunta sa kumpanya ni Luther para doon ay makausap ang lalaki.
O mas tamang sabihin na ginagawa niya lamang yun para sa anak niya. Gusto niya nang makuha dito ang anak niya at habang hindi niya pa alam kung paano, ganoon na muna ang ginagawa niya. Hindi ba malinaw sa iyo ang sinabi ko na ayaw ko maging business partner mo? Inis na tanong ng lalaki nang maabutan siya sa opisina nito. Nang pumunta kasi siya doon, nasa isang meeting ito kaya nga kinailangan niya pang maghintay doon. Well, hindi ako tumatanggap ng rejection. Aniya tsaka tumayo hanggang sa sobrang lapit na nila sa isa't isa. Tsaka niya inilapit ang bibig sa tenga nito para bumulong. Lalo na kung galing sa'yo. At muli niyang inilayo ang mukha dito. Tsaka tinalikuran ng lalaki para ilibot ang mata sa kabuuan ng opisina. Pero bigla na lamang siyang iniharap ni Luther at sinandal sa pinakamalapit na pader. Bakit? Bakit ka bumalik? Hindi pa ba sapat na nasaktan mo na ako nun? Kailangan mo pang ulitin. Maawa ka naman sa puso ko, Malia. Wika ng lalaki. Akala mo ba hindi ako nasaktan nun? Na ikaw lang ang nasaktan? Hindi mo naman alam. Kaagad itong lumayo sa kanya pero siya'y nanatiling nakasandal habang pinagmamasdan ang lalaking hindi malaman ang gagawin. Halos mapasabunot pa nga ito sa sarili nitong buhok. Don't fool me. Bigla ka na lang nakipaghiwalay sa akin nun, kaya alam kong ginusto mo yun. At kung sasabihin mo na ikaw nga ang nakipaghiwalay pero ikaw din ang labis na nasaktan, hindi kita paniniwalaan dahil talagang hindi ka panipaniwala. Maya-maya pa, nag-ring ang cellphone nito. Can you please go now? May kailangan akong kausapin. Bigla siyang nasabik. Ganun ba kaimportante ang kailangan nitong kausapin na kailangan pa siyang paalisin? O baka naman anak nila yun. Mas nanaig tuloy ang kagustuhan niya na wag munang umalis doon. Hindi ako aalis dito, kaya hindi mo masasagot ang tawag na yan. Tila ba biglang nawalan ng pakailamang lalaki sa kanya dahil sinagot nito ang tawag kahit nandoon siya. Hello, Yaya? She's crying again? Ang anak nga nilang dalawa. May napaginipan po, sir. Sabi ng yaya ni Miana kay Luther. Sige, papunta na ako dyan. San ka pupunta? Wala ka na doon. Walang kwentang sagot sa kanya ni Luther. Hindi naman makakapayag si Malia na basta-basta na lamang umalis si Luther na hindi siya kasama. Gayong ang pupuntahan ng lalaki, walang iba kundi ang anak nila. Then, hindi kita hayaan na umalis at hindi ka makakapunta dun. Mahina na lamang napamura si Luther dahil pumunta pa talaga siya sa may pintuan at talagang humarang doon. Sino ba yun at natataranta ka? Napakabilis ng pagpapatakbo ni Luther kaya medyo kinabahan siya. Dinaan niya na nga lang ang lahat sa pamamagitan ng pagkausap dito. Ang anak ko, kung alam lang talaga nito na anak naman ito talaga ang bata. Nagkunwari na lamang si Malia na parang wala siyang alam. Mukha namang wala ka pang asawa pero may anak ka. Takang sabi niya sa lalaki. May adopted daughter, Miana. Simpleng sabi nito. Nag-ampon ka? Pero bakit? Hindi ko na kailangan pang sagutin yan. At kung hindi ka lang talaga nakakaabala para mapuntahan ko ang aking anak, hindi kita isasama. Tumahimik na lamang si Malia. Wala na rin kasi siyang masabi. Hanggang sa makarating na nga sila sa bahay ng lalaki. Nakalimutan na nga siyang pagbuksan ng lalaki ng pintuan o sadyang hindi siya pinagbuksan dahil sa labis na pag-aalala sa bata. Mukhang mahal talaga nito ang anak nila. Nang makapasok siya sa bahay, naabutan niyang buhat na ni Luther ang bata na natigil naman sa pag-iyak. Nagtama ang tingin nila ng anak niya. Gusto niyang maiyak. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman sa mga oras na yun. Napakaganda ng anak nila ni Luther. Mami, natuwa siya nang sabihin nito ang mga salitang yun pero ang sayang iyon ay mabilis na napawi at nawala nang mapatingin siya sa likuran niya. Ang anak niya ay nakatuon ng atensyon sa babaeng kararating lamang. Siguro ayun si Ria. Naglakad ito papunta kay Miana. Kung hindi siya nagkakamali ng rinig, Miana ang ipinangalan ni Luther sa anak nila. I'm here, Miana. Buhat-buhat na ng babae ang anak niya na siya dapat ang gumagawa. Sino ang babaeng yan, Luther? Imbis na sagutin ang tanong ng babae, nilapitan siya ni Luther para isama sa labas. Yun ba yung Ria? Why? Nagsiselos ka? Yes, I am. Walang pag-aatubili niyang sagot. Nakita mo na si Miana.
I love her so much even though she's not my real daughter. Hindi rin naman sinabi sa akin ng madre kung sino ang nag-iwan sa bata nun sa kanila dahil hindi daw ito nagpakilala at wala daw silang larawan. Natahimik siya. Alam niya kasing siya yun. Napaiwas siya ng tingin. Pakiramdam niya, tutulo ang luha niya. Maya-maya pa. Luther, Dahil nakatalikod si Luther mula sa babae, hindi nito nakita ang paglabas ni Rhea. Tila ba may bumulong naman kay Malia na halikan si Luther at ganoon nga ang ginawa niya. Hinalikan niya si Luther kahit na nakatingin ito at sila'y pinapanood. Akala niya itutulak siya ni Luther dahil hindi nito magugustuhan pero gumanti ito ng halik. Akala niya ba galit ito sa kanya? Bakit ang daling bumigay? O baka naman talagang itinatago lamang nito ang tunay na nararamdaman na mahal pa rin siya ng lalaki. Napangiti na lamang si Malia nang makita na may tumulong luha mula sa mata noong babae. Alam niya na ang gagawin nito. Tiyak na magsusumbong ito sa ina ni Luther na si Dolores. Yun ang gusto niya para malaman ng ginang na nagbalik na talaga siya. Nang dumating si Malia sa kanyang opisina, doon niya lang naibuhos ang lahat ng nararamdaman niya. Ang anak ko, Ness, nakita ko na siya. Napakaganda niyang bata. Aniya kay Ness. Kanina nang pumunta siya sa kumpanya ni Luther, hindi niya ito isinama at iniwan para ito na munang mag-aasikaso sa kumpanya niya. Kaya nang bumalik nga siya, ay nagbiyahe na lamang siya dahil ang driver niya may inaasikaso lang ukol sa sasakyan. May pinapaayos lamang. Ma'am, bakit hindi niyo pa po sinabi na kayo ang ina ng bata kay sir? Natatakot po ba kayo na hindi niya kayo paniwalaan? Hindi nakasagot si Malia. Sa tingin ko lang po ma'am, dapat ay sinabi niyo na po sa kanya. Pagbibigay nito ng opinyon. Muli namang nagkwento si Malia, imbis na bigyang kasagutan ang sinabi ni Ness sa kanya. Gusto ko na ring sabihin, siguro'y tama ka, dapat sabihin ko na. Ayoko rin na magamit pa ng mga yun ng anak ko, lalo na ang babaeng yun. Sa nakikita ni Malia, mukhang ginagamit lang ni Rhea na yun ang anak niya para dagdag points kay Luther. Umaasang ang bata ang magiging susi. Opo ma'am, kaysa kayo pa po ang mawalan ng karapatan sa anak niyo. Napangiti si Malia. Kahit na minsan nasusungitan at namamalditahan niya si Ness, ganoon pa rin ito sa kanya. Samantala si Rhea ay agad ding umalis sa bahay ni Luther. Pumunta ito sa flower shop ng tita Dolores niya kung saan sa opisina sila ng ginang doon nag-usap. Hinalikan siya nung babae kanina. Hindi man lang nahiya ang babaeng yun na kahit nakatingin ako, hinalikan pa rin niya si Luther. Nagsimula ng kabahan si Dolores. Maagap nitong hinanap ang cellphone. Sa pagkakatanda niya, may larawan pa siya doon ni Malia at yun ang pinakita niya kay Rhea. Siya ba? Siya ba yung babae? Ang tinutukoy niya ay si Malia. Yes, tita, siya yun. Siya yung ex-GF ni Luther? Hindi makapaniwalang tanong ni Rhea sa ginang. Ang kapal ng mukha ng babaeng yun para bumalik. Hindi ko pa nga nararanasan na maging aking si Luther, tapos bumalik na agad siya. Reklamo ni Rhea. Siguro gusto niyang bumalik sa buhay ng aking anak. Yun ay kung tatanggapin pa siya ng anak ko. Na sana'y wag na, dahil ayoko sa babaeng yun. Pero tita, mayaman na siya. Ano ka mo? Sa ganda ng suot niya halatang mamahalin. Just like us, yung mga sinusuot natin. Hindi agad nakapag-react ang ginang. Mahirap ang Malia na yun, kaya bakit bigla na lamang itong yumaman? Huwag ko lang talagang makikita ang babaeng yun. Yun na lamang ang nasabi ng ginang. Lingid kasi sa kaalaman nito na ibang-iba na si Malia ngayon, yung hindi na kayang takutin at basta tapak-tapakan, at siya na nga ata ang kanyang tatapakan nito ngayon. Hiningi ni Malia ang number ni Luther sa kanyang sekretarya. Nakuha lang din ito ang numero mula sa sekretary ni Luther. Imbis na tawagan ay itinext niya na lamang ang lalaki na bukas pupunta siya sa bahay nito para magkausap silang dalawa. Kung tawag kasi ang gagawin niya, baka habang nasa magkabilang linya pa lang, masabi niya na agad ang hindi niya pa naman dapat aminin at sabihin dahil ang maganda ay ang harapan. Napangiti na lamang si Malia habang inaalala ang anak niya. Lumaki itong napakagandang bata tulad niya. Laking pasasalamat niya kay Luther na mukhang binusog nito sa pagmamahal ang bata
At hindi basta inampun lang. Kaya nga gusto niyang aminin kay Luther agad ang totoo na anak naman talaga nito ang batang inampun niya. Just wait anak, makakasama mo na si Mami. Gagawin ko lahat para mabuo lang tayo. Naibulong niya. Habang si Luther, hindi na mawala sa isipan ang ginawang paghalik ni Malia sa kanya. Hindi niya inaasahan na gagawin iyon ng babae. Siguro kung hindi sila naghiwalay na dalawa, may anak na siguro silang dalawa, masaya at may sariling pamilya. Pagpasok niya nga lang kanina, matapos siyang halikan ni Malia, ay siya namang pag-alis ni Rhea na wala naman siyang pakailam dahil hindi naman niya ito pinapunta. Ito ang basta-basta na lamang pumupunta sa bahay niya. Ang pinapangambahan niya lang ay ang magsumbong ito sa mami niya na tiyak pangungunahan na naman ang kanyang buhay pero hindi niya nahahayaan. Siguro tama nga rin talaga yung sinasabi ng iba na kung sinong pumasak sa'yo, siya lang din ang may kakayahan na bumuo sa'yo. Kasi si Malia pa rin talaga. Parang handang-handa siyang magpakasira pagdating sa babae kahit pa ilang ulit niya nang sinabi sa sarili na ayaw niya na ulit na masaktan dahil dito. Nakatanggap siya ng text mula kay Malia. Pupunta daw ito bukas sa bahay niya dahil may pag-uusapan sila. May kailangan daw itong sabihin sa kanya. Who's that girl, Daddy? Tanong ni Miana sa kanya. Tumigil ito bigla sa paglalaro para lamang siya ay tanungin. Wala naman itong ibang pwedeng tukuyin kundi si Malia lang. She's Daddy's ex-girlfriend. Pagsasabi niya ng totoo sa anak niya. Kaya lang pala ito umiiyak kanina dahil sa napaginipan nito ang mami nito. Hindi niya nga alam kung sinong mami, ang totoong mami ba nito o ang magiging mami nito kapag pumasok ulit siya sa relasyon. Basta ang alam niya lang, kung handang tanggapin ni Malia si Miana, handa rin siyang makipagbalikan dito at kalimutan ang nangyari nun. Ang sugat na dulot ng kahapon, tumatak na din sa kanya ang sinabi ng babae na kung sigurado ba siya na siya lang daw ang nasaktan. Kung mahal pala talaga siya nito't masasaktan din, bakit ito nakipaghiwalay? Yun pa ang tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Sana tungkol na doon ang pag-usapan nila ni Malia para siya'y malinawan. Ano bang pag-uusapan natin? Pwede namang sa labas tayo mag-usap ah. Bakit gusto mo dito? Tanungan ang nauna sa usapan nilang dalawa ni Luther, pero imbis na sagutin ang tanong nito sa kanya, inilibot niya ang tingin sa paligid dahil hinahanap niya ang anak niya. Nasaan yung bata? Tanong niya sa lalaki. Hindi pa masyadong nagpapahalata pero kumunot ang noo nito dahil sa tanong niya. Why are you asking? She's with my mom and Rika. Wala naman ako magawa dahil sumama sa kanila ang bata. Naisara ni Malia ang palad dahil sa narinig niya. Bakit mo pinasama sa kanila? Why are you acting like that? Promise me first na maniniwala ka sa akin sa lahat ng ipapaliwanag ko sa'yo. Hindi agad nakasagot si Luther. Okay, sabihin mo na. Si Miana. That's her name, right? Ako ang mami niya. Anak talaga natin siyang dalawa. Inampun mo yung anak natin, Luther. Napaawang ang labi ni Luther dahil sa kanyang sinabi. What? Is that a joke, Malia? Hindi ako nagbibiro, Luther. Nagsasabi ako ng totoo. Yung nanay mo ay ayaw sa akin. Kaya sinabi niya, kapag hindi kita hiniwalayan, may masamang mangyayari sa aking mga magulang. Alam mo naman kung gaano ko kamahal ang nanay at tatay ko, di ba? Kaya kita hiniwalayan. Pero nangyari pa din. Isang araw pag uwi ko sa amin, nasusunog na ang bahay namin at wala man lang tumulong sa mga magulang ko. At isa lang ang naisip ko na maaaring may kagagawan nun. Walang iba kundi ang mami mo. Kahit pa hiniwalayan na kita'y talagang tinuloy niya pa rin ang banta niya. Kaya nawala sa akin ang aking mga magulang. Pagkatapos nilang mailibing, doon ko lang nalaman na buntis na ako. Ginawa ko lahat, Luther, para mabuhay ang batang nasa sinapupunan ko na anak natin. Pero ang maipanganak ko siya, kinailangan kong iwan mo na siya pero hindi sa kahit na sino. Dahil wala na nga akong tiwala sa ibang tao, kaya sa bahay ampunan na lamang. Nangako din naman ako na babalik ako. Pero pagbalikot ganito na ako kayaman at magagantihan ko na yung mga magulang mo at makukuha ko na yung anak natin. Inampun mo na pala siya. Walang naging tugon si Luther sa mga sinabi niya kaya parang bigla na lamang nang hina si Malia at nasabing, hindi ka ba naniniwala sa akin?
O ayaw mo lang paniwalaan na ganoon kasama ang mami mo? Hindi ko rin sinabi pa sa'yo na buntis ako dahil ako mismo ang nakipaghiwalay sa ating dalawa dahil sa napilitan ako dahil sa sinabi niya. Wala pa ring nasabi si Luther at nanatiling tahimik na tila ba may malalim na iniisip. Bakit? Ayos naman kayo ni mami, di ba, kapag magkakaharap tayo? Mahina na lamang na natawa si Malia. Oo, dahil takot ako sa kanya sa mga pagbabanta niya. Communication, Malia. Dapat sinabi mo sa akin. Tapos na, Luther, tapos na. May pagkakamali rin ako pero mas malaki ang kasalanan ng mami mo. Sigaw niya sa lalaki. But you said na nag-asawa ka na. Kaya kayo maman, di ba? Umiling si Malia. Hindi totoo ang sinabi ko sa'yo. Nagkatulong ako't napakaswerte ko na sa akin iniwan ng amo ko ang lahat ng pera. Kabilang na ang kumpanya na pinamamahalaan ko ngayon dahil ako ang nasa tabi niya nung hirap na hirap siya. And by the way, babae siya. Baka kung anong isipin mo. Daddy, maya-maya ay napalingon na lamang sila sa main door. Dumating na ang mami ni Luther na gulat nang makita siya kasama si Ria at ang mahal niyang anak. Anong ginagawa mo ditong babae ka? Tanong pa ni Dolores na galit pero walang-wala ang galit nito kumpara sa kanyang galit. Inutusan na muna ni Luther ang isa sa mga maid na ihatid muna ang anak nila sa kwarto sa itaas. Mabuti nga at sumama dito si Miana. Totoo nga mayaman ka na. Nangingiting sabi ng mami ni Luther kay Malia. Oo, kaya hindi mo na ako kayang alipustahin at takutin ngayon. Ano? Pagkatapos mong makapag-asawa ng iba't wasakin siya noon, babalik ka para ano, maging kayo ulit? Sorry ka na lang, dahil hindi ka na niya tatanggapin pa ulit sa buhay niya, iha. Ani Dolores. Kaya upang inisin ng ginang at si Ria, nilapitan niya si Luther at sa harap ng mami nito at ng babaeng may gusto dito, hinalikan niya ang lalaki. Tumugon naman si Luther sa mga halik niya na hindi lubos mapaniwalaan ni Dolores sa Ria. Matapos niyang halikan si Luther ay sasampalin sana siya ng walang yan itong ina pero nahawakan niya ang kamay ng ginang. Wala kang karapatang saktan ako. Tsaka niya pabalyang binitiwan ng kamay ng ginang. Sasampalin sana din siya ni Ria pero siya na ang sumampal dito. Ayan, para magising ka na at huwag ng habol sa lalaking kahit kailan hindi ka naman magugustuhan dahil ako pa rin ang mahal niya. Ang kapal ng mukha mo. Mas makapal lang sa'yo. Aniya sa ginang. Tsaka muling humarap kay Luther para may ibulong dito. Bukas ay babalik ako dito pag wala na ang mga asungot. Hahayaan niya na rin muna si Luther na maipaliwanag ang lahat sa bata para kapag kinuha na niya, hindi ito magalit o matakot sa kanya. Dahil nga umalis na si Malia, ay si Luther, Ria at Dolores na lang ang naiwan. Totoo ba, ma'am? May kinalaman ka sa pagkamatay ng mga magulang ni Malia? Sa pagkasunog ng bahay nila? Napalunok na lamang si Dolores dahil sa naging tanong ng anak niya. Ano? Hindi ko alam ang sinasabi mo, anak. Pagmama ang maangan pa ni Dolores, umaasang mabibilog niya ang ulo nito at siya ang paniniwalaan. Sabihin niyo na lang kasi ang totoo, ma'am. Isang malakas lamang na sigaw ang natanggap nito mula kay Luther. Ano ang sasabihin o aaminin sa'yo ni tita kung wala naman kasi siyang ginagawa? Ang mahirap kasi sa'yo, pinaniniwalaan mo agad ang babaeng yun. Sumabat sa usapan si Ria, kaya maski ito ay nasigawan ni Luther. Huwag kang makialam dito. Natahimik tuloy ang dalaga. Hindi ko magagawa ang ganoong bagay, anak. Pero ayaw mo kay Malia, right? Hindi nakasagot ang ina, kaya napapikit na lamang si Luther. Kung may mali si Malia sa kanya noon, meron din pala siya dahil hindi niya man lang inalam ang lahat ng posibleng maging dahilan para makipaghiwalay sa kanya ang babae. Just leave. Umalis na muna kayo. Pagpapaalis niya dito. How dare you na paalisin mo ang sarili mong ina? Wala ka man lang respeto sa kanya. Nakialam na naman ang nakakainis na si Ria. Hindi lang naman ang mami kundi pati ikaw na rin. You to leave. At wag na kayo makakalapit pa sa anak ko. Hindi niyo siyang magagamit para pakasalan ko si Ria. Kaya napairap na lamang si Ria at inaya na ang tita Dolores niya na umalis doon. Matapos makaalis ng mami ni Luther at ni Ria, agad niyang tinungo ang anak na si Miana. Anak niya pala talaga si Miana.
Anak niya pala talaga ang batang inampun niya. Hindi siya makapaniwala pero mahigpit niya na lamang nayakap ang bata. Hihintayin niya ang pagbabalik bukas ni Malia pero hindi niya hayaan na dalhin nito ang anak nila at siya'y maiwan. Gusto niyang maging isa silang buong pamilya at tungkol naman sa mami niya, hindi niya ito basta-bastang maipakukulong kahit naman gusto niya dahil sa ginawa nito. Kailangan pa rin ng ebidensya. Nasabi ko na, Ness. Nasabi ko na sa kanya't bukas. Babalikan ko na ang anak namin. Proud po ako sa inyo, ma'am. At least alam niya na po yung totoo at nasa sa kanya na po kung paniniwalaan niya o hindi ang sinabi niyo tungkol sa mami nito. Salamat, Ness, ha? Pasasalamat niya sa sekretarya. Ito kasi ang kanyang nakakasama. Wala pong anuman, ma'am. Kahit na masungit po kasi kayo minsan, ay palaging kabutihan pa rin ang nangingibabaw sa inyo. Nayakap na lang tuloy ni Malia si Ness. Samantala si Dolores, panay ang pagwawala sa loob ng kanyang tahanan. Hinatid siya doon ni Ria. Mabilis ding umalis ang dalaga dahil may ipinag-uutos daw ito. Hindi siya sa flower shop niya nagpahatid, baka kasi doon pa siya makapaglabas ng galit at imbis na maibenta ang mga bulaklak ay masira niya iyon. Palakad-lakad lamang si Dolores, hindi malaman ang gagawin. Kung noon ay siyang lakas loob niyang mag-utos, ngayon ay takot na takot naman ito dahil hindi alam kung paano haharapin ang kasalanan. Hindi dapat ako matakot. There's no evidence. Hindi dapat ako matakot sa babaeng yun. Nagtatapang-tapangan lamang yun. Para natuloy itong ewan na kinakausap ang sarili. Ma'am, eto na po yung juice nyo. Pati nga ang maid na nautusan ni Dolores ay takang-takat kulang na lang isipin na nababalo na ang kanyang amo. Maya-maya pa'y napasigaw si Dolores kaya dali-daling umalis ang katulong sa harapan nito. Nakakatakot na kasi talaga ang amo niya. Baka may sumapi na dito ng kung ano. Gaya ng kanyang sinabi, bumalik si Malia sa bahay ni Luther. Mabuti naman at wala na dito ang mami mo at ang babaeng yun. Kasi kung nandito pa sila, baka kung anong magawa ko sa kanila. Iyon na lamang ang nasabi niya sa lalaki. Hindi ko hahayaan na kunin mo ang anak natin. Ano? Ako ang ina ng bata. Galit niyang sabi. At gaya ng sabi mo na anak natin si Miana, ay ako naman ang ama nito kaya may karapatan na rin ako. Napahilot sa kanyang sentido si Malia. Hindi siya ligtas dito, sa babaeng yun at sa mami mo. Kaya isasama ko ang anak natin Luther sa ayaw at sa gusto mo. Kung hindi mo pa na ipapaliwanag sa kanya, ay ako. Ako na ang magpapaliwanag. Alam ni Malia na nasa ikalawang palapag ang anak kaya tutungo na lamang siya dun para puntahan ito doon. Kaso lamang ay humarang si Luther at hindi siya nito hinayaan. Tsaka hinawakan na magkabilang pisngi niya at tsaka siya hinalikan. Gusto niyang itulak ang lalaki pero hindi niya magawa. Dahil aminin man niya o hindi sa sarili, nagugustuhan niya ang halik na ibinibigay nito. There are only two options. Kung ipipilit mo na isama siya o kunin, dapat nakasama ang ama niya. O ikaw ang mag-i-stay dito para makasama naming dalawa. Oo, sa loob ng 3 taon ako ang kasama niya at nag-alaga sa anak natin. Pero ayoko malayo kayo sa akin na kayong dalawa lang ang magkasama. Habang ako ay nag-iisa, gusto ko na maging isang buong pamilya tayo. Natameme si Malia. Ano? Sa tingin mo ba may pag-asa pa ang sinasabi mo ha? Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko na ipapakulong ang mami mo. At alam ko na patuloy niya tayong guguluhin dahil ayaw niya sa akin. At kahit na mayaman na ako, tiyak na ayaw niya pa rin sa akin. Ang Ria na yun ang gusto niya para sa'yo. But you're the one I love. At wala siyang magagawa kahit si Ria pa ang gusto niya para sa akin. Kung gusto niya magpakasal silang dalawa. Seryosong ani Luther habang ang tingin ay sa mga mata niya lang. Hahagkan muli sana ni Luther ang kanyang labi kaso natigil ito dahil sa boses na tumawag. Daddy! Ang anak nila iyon na si Miana na medyo kumunot pa ang noo nang mapatingin sa kanya. Mabilis naman na lumapit ang yaya nito para ibigay si Miana kay Luther. Ikaw bad po, sabi ng anak nila habang nakatingin sa kanya. Kaya alam ni Malia na siya ang sinasabihan. Siguro may sinabi na dito ang mami ni Luther at ang babaeng iyon kaya ganoon na ang anak sa kanya. Hey, don't say that. Sinaway ni Luther si Miana na napayuko na lamang. Bakit mo sinasabing bad ako? Tanong niya sa anak. Sabi Lola.
Ikaw, agawin mo sa akin daddy ko. Kukunin mo sa akin daddy ko, sabi nila. Tila maiiyak ng sabi ng bata. Parang kinukurot ang puso niya dahil sa ayaw niyang makitang umiiyak ang anak niya. Nauwi na talaga sa pag-iyak si Miana, pero mabilis niyang tinuyo ang mga luha nito gamit ang likod ng kanyang palad habang karga ito ni Luther. They are lying. Hindi ko kukunin sa iyo ang daddy mo. Halos magkanda utal-utal siya. Masabi lamang ang mga salitang yun hanggang sa may tumulo na ring luha mula sa kanyang mga mata. Pero hindi naging hadlang iyon para masabi niya kay Malia kung ano ba talaga siya nito. Hindi ko gagawin yun, baby. Kasi ako ang mami mo. At love na love ka ni mami. Sorry I'm late. At hindi niya napigilan ang sarili na yakapin ng anak kahit karga pa ito ni Luther. You're my mommy? So you're also the one in my dreams. You're back na po. Daddy told me na you're doing something important kaya po wala ka. Mas lalo lamang napaiyak si Malia dahil sa mga sinabi ng anak niya hanggang sa siya na ang kumarga dito. Baka mahirapan ka, nag-aalalang sabi ni Luther. 3 taon na kasi ang bata kaya medyo may kabigatan kahit pa sabihing hindi naman mataba si Miana. Kaya ko, pumiyok pa ang kanyang boses. Kay tagal niya rin kasing nangulila sa mahal na anak. Ngayon niya lamang ito nakarga. Hinagkan niya sa noo ang bata. Napapikit ito habang siya napangiti na lang habang may tumutulong luha sa kanyang mga mata. Mami, hindi ka na po aalis? Umiling si Malia. Hindi na anak, dito na si Mami. Habang nasa kanya ang anak nila, nilapitan ni Luther ang isa sa mga katulong. Wala kang papapasukin na kahit na sino simula ngayon, okay? Si Malia lang. Kahit si Mama hindi pwede. Naiintindihan nyo? Mabilis na tumango ang maid dahil sa masyado ba namang istrikto ang boses ni Luther. Yung talaga namang matatakot ka. Mommy, I'm hungry po. What do you want to eat, anak? Gawa ako ng sandwich. Tumango ang bata. Kinuha na muna ni Luther sa kanyang anak habang siya mabilis na tinungo ang kusina upang pagbigyan ng anak niya. Hindi siya makapaniwalang kasama niya na ang anak niya na kay tagal niyang inasam. Masaya na rin siya na naging maayos ang kwento ni Luther sa bata tungkol sa kanya. Hindi rin naman kailangan pang baguhin ang sinabing iyon ni Luther sa anak nila dahil yun naman talaga ang totoo. Matapos niyang gawin ng egg sandwich, dinala niya iyon sa bata para ito'y makakain. Nakaupo na sa sofa ang mag-ama. Kalong ni Luther ang anak nila nang ibigay niya sa bata ang sandwich. Tinikman nito iyon kaagad. Yummy, mami. Napangiti na lamang siya sa sinabi ng bata. Maging si Luther ay ganun din. Sabi po ni Tita Ria, sabihin ko kay Daddy siya yung gusto kong maging mami. Pero you're here na. I'm here, anak. So hindi mo na need maging mami si Ria. Paliwanag naman ni Malia sa anak, tsaka ito lihim na napairap. Buisit talaga ang babaeng yun. Talagang gagamitin talaga ang anak niya makuha lang si Luther. Pwes, hindi nito makukuha yung ama ng anak niya kahit ano pang gawin nito. Panay na ang kwento ni Miana sa mami at daddy nito nang bigla na lamang may sinabi ang maid na kagagaling lamang sa labas. Ang nautusan ni Luther na wag papasukin ng kahit na sino. Nasa labas po si Ma'am Ria, sir. Bakit siya nandun? Paalisin mo. Utos naman ni Luther. Ayaw po, sir. Kinakalampag nga po yung gate. Ayaw niya pong umalis. Gusto daw po kayong makausap. Hindi na malaman ng maid ang sasabihin tungkol kay Ria. Napatayo na tuloy si Luther. Nakakainis na istorbo. Nasira tuloy ang family bonding nilang mag-anak pero muling pinaupo ni Malia si Luther at sinabing, ako na ang lalabas at kakausap sa babaeng yon. Aniya sa napakaseryosong boses na parang kahit si Luther ay natakot kahit na wala pa naman siyang ginagawa. Bakit nandito ka na naman? At si Luther ang gusto kong makausap. Galit na saad ni Ria dahil siya lang naman ang humarap dito. Nasa loob si Luther at inaasikaso ang anak namin. Full of confidence niyang sabi sa babae na mabilis na tumaas ang isang kilay. What? Ampun lang ni Luther ang bata kaya wala kayong anak. And anong sinasabi mong anak namin kung hindi ka rin naman matanggap ng mami nito? I already talked to Miana and she wants me, not you, to be her mommy. Mataray na sabi ni Ria kaya mahina na lamang siyang napatawa. Oo nga pala, hindi mo pa alam. Pero para malaman mo,
ay ako ang mami ni Miana. Anak talaga namin siya ni Luther at inampun ni Luther ang anak namin. Paano nangyari? Umakto pa siyang kunwaring nag-iisip. Wala akong oras para ikwento sa'yo. Mabuti pa bumalik ka na lang sa Dolores na yun at sabihin ang nalaman mo. Hindi agad nakapagsalita si Ria. Napikon ata sa kanya't sasampalin nga dapat siya. Ngunit mayroong humawak na kamay dito. Walang iba kundi si Luther na hindi mapakali sa loob at siya'y sinundan. Iniwan na muna nito ang anak sa kanilang katulong. Luther, huwag mong sabihin na nagpapaniwala ka sa babaeng to. Maybe she's lying para bumalik ka sa kanya tapos magpapauto ka na naman. Pilit na kinumbinsi ni Ria si Luther na wag siyang paniwalaan pero walang naging tugon si Luther at niyaya na lang siya na pumasok sa loob ng bahay kaya naiwan si Ria na nagsisisigaw sa labas. Tatawag ako ng pulis. Akmang tatawag na nga sana siya nang pigilan siya ni Luther. Tumawag na ako ng security kaya kumalma na si Malia. Maya-maya pa ay napatanong ito sa kanya. Curious lang naman ang lalaki. Kung nandito kay sinong nag-aasikaso sa kumpanya mo? Si Ness may sekretary at inire-report niya naman sa akin ang lahat. Napatango na lamang ang lalaki. Mami, I have another story. Mabilis na nabaling ang atensyon sa anak nila na may gusto daw ikwento. Kaagad naman nila itong nilapitan upang pakinggan ang ikukwento daw nito. Samantala si Ria pumunta sa flower shop ng kanyang tita Dolores. Tita? Tita! Sigaw pa talaga ang naging bungad niya pagpunta dun. Bakit ka ba sigaw ng sigaw? May dapat kang malaman tita. Kumunot ang noon ng ginang. What? Hindi yung sigaw ka ng sigaw. Si Miana. What about Miana? Totoo siyang anak ni Luther. What? Nakadrugs ka ba, iha? Hindi talaga mapaniwalaan ni Dolores si Ria. Kaya nasabi niya na iyon. Of course not. Pagtanggi agad ng dalaga. Miana is Luther and Malia's daughter. Binuo na ni Ria para hindi niya na unti-untiin pa. Iha, ano bang pinagsasasabi mo? Hindi pa rin naniniwala ang ginang. Paano magkakaanak si Luther at Malia kung hindi naman? Unless, nagkaanak nga ang dalawa tapos hindi nito nasabi sa anak niya dahil nakipaghiwalay na. Tapos iniwan ng bata sa ampunan na anak niya naman ang umampun. Kaya naman pala mainit din ang dugo niya sa bata dahil anak pala ito ng babaeng yun. That only means na apo niya ito pero hindi sapat yun para gumaan ang loob niya sa batang yun. Hindi na kayo nakapagsalita dyan. Ani Ria. Still, it doesn't change the fact na ayaw ko sa batang yun. She has to do something. Kailangan mawala ang batang yun dahil ito pa ang magiging paraan para magkabalikan ng anak niya at si Malia. Wala siyang pakailam kahit kapantay na nila si Malia. Basta ayaw niya pa rin ito para sa anak niya. Isinama niya si Luther at Miana sa bahay niya para doon na muna ang mag-ama niya. Pag kasi sa bahay ni Luther, palagi na lang silang napupuntahan ng kanyang mami at ni Ria. Pag sa kanya, hindi naman alam ng mga ito kaya tiyak na hindi sila mapupuntahan. Nagpasya din si Ness na hihiwalay na rin dahil nahihiya daw ito sa kanya at kasama na rin niya ang kanyang pamilya kaya hindi na daw siya mag-iisa. Talagang malaki ang malasakit sa kanya ng sekretarya kaya ganoon na lamang ito mag-isip at talagang siya'y inaalala. Masaya ko para sa inyo, ma'am. Yumakap pa ito sa kanya bago tuluyang umalis. May nakuha na daw itong malilipatan pero syempre sa trabaho nito sa kanya hindi naman naalis at mananatili pa ring sekretarya niya. It looks like na close kayo ng sekretarya mo. Yes, sobra. Nasabi niya na lamang. Lumapit sa kanya si Luther at naglalambing na yumakap sa kanya habang siya ay nakatalikod. I want to marry you. Bulong nito kaya mabilis niyang tinanggal ang pagkakayakap nito. Hindi pa sila pwedeng magpakasal kahit mahal na mahal nila ang isa't isa. At marami ng taong nasayang dahil siguradong manggugulo at manggugulo pa rin ang ina nito. Hindi iyon titigil. Why? Malungkot na tanong sa kanya ng lalaki dahil lumayo siya rito. We can't. Dahil ba kay ma'am? Hindi siya nakasagot. Kung yun ang inaalala mo, ay kahit ina ko siya, handa ko siyang ipakulong. Yun nga lang wala tayong ebidensya na magpapatunay para madiin siya. Gusto ko siyang makulong, Luther, dahil sa kanya nawala ang aking mga magulang. Niyakap na lamang siya ni Luther dahil naluluha na siya
at unti-unting lumalabas ang kanyang soft side na sa iba hindi niya maipakita. I'm here. Tutulungan kita. Kailangan lang natin ng ebidensya. Niyakap niya pabalik ang lalaki. Masaya siya na nagbalik na sila sa isa't isa. Magkasama na ulit silang dalawa ni Luther at sisiguraduhin niya na this time hindi na sila maghihiwalay pa. Sumapit ang dinner na sama-sama ulit sila sa hapag. Kahapon ang unang beses na dinner at magkakasama sila. Kaya ngayon naman ay ang pangalawang beses. Sama-sama muli sila kaya mas maganang kumain. Mami, feed me po. Imbis na isipin na nag-iinarte lamang ang anak at mainis, sinubuan nga ni Malia ang anak niya kaya napangiti na lang ang bata na kinagalak naman ang kanyang puso. Tila ba naiinggit naman si Luther dahil parang silang dalawa lang ni Malia ang nagbabanding kaya siya naman ang sinubuan nito. Natuwa ang anak nila kaya napapalakpak na lamang. Nang bigla namang may tumawag kay Luther kaya nagpaalam ito sa kanya at sa anak nila na sasagutin muna ang tawag. Tanging pagtango lamang ang naging tugon niya. Hello? Pagsagot niya sa tawag, hindi naman kasi kalayuan ng lalaki mula sa kanila. Pakiramdam niya ay sumagot na ang kausap pero walang naging tugon si Luther na napatingin lamang sa kanya. Kung ganun, sino ang tumawag dito? Bakit kailangang dito pa tayo magkita? Tanong ni Luther sa lalaking tumawag sa kanya. Hindi niya nga alam kung paano nito nalaman ng number niya. Pero ayon din sa lalaki, hindi naman yun ang importante kundi ang sasabihin nito at ang kailangan niyang malaman. Ako ang inutusan ng mami mo na sunugin ang bahay ng babaeng mahal mo noon. Ani ito na kanyang ikinagulat. Bakit? Bakit niya inutos sa'yo? Puno ng galit na tanong ni Luther sa lalaki. Dahil gusto niyang tuluyan na talaga kayong hindi magkabalikan ni Malia. Kapag daw namatay ang mga magulang nito, ay alam niyang kamumuhian ka ni Malia dahil walang ibang pwedeng mag-utos kundi siya lamang. Napamura na lamang si Luther. Hindi niya lubos sa kalain na ganoon pala kadesperada ang mami niya noon para masira lamang silang dalawa ni Malia. Handa ka ba? Handa ka bang magsalita? Simula noong sinunod ko yun ay nagkasira-sira na rin ang buhay ko at gusto kong pagbayaran ng kasalanang ginawa ko kaya oo. Hindi na rin kaya pa ng konsensya ko na may mga inosenteng tao na namatay nang dahil lamang sa akin. Mabilis na isinama ni Luther ang lalaking nagpakilalang Melchor sa kanya sa police station upang doon ito sabihin ang lahat ng nalalaman. Samantala si Malia, pinuntahan si Dolores sa flower shop nito. Anong ginagawa mo ditong babae ka? Galit na tanong nito sa kanya. Bakit? Bibili ako ng bulaklak. Aniya, tsaka inilibot ang tingin sa paligid. Ang babango ng mga bulaklak dito. Hindi katulad mo na may tinatagong baho. Alam ba nila ang sekreto mo at kung gaano ka kasamang tao? Hindi ko alam ang sinasabi mo at wala akong ginagawa. Tsaka siya tinalikuran ng ginang. Napasigaw na lang tuloy si Malia. Sinungaling! Dahil sa'yo, nawala sa akin ang mga magulang ko. Namatay sila dahil ipinasunog mo ang bahay namin. Wala man lang tulong dahil baka mga kapitbahay namin binayaran mo rin. Ganun ka kasama. Sigaw niya sa babae. Maya-maya pa'y lumapit sa kanyang isa sa mga nagtatrabaho doon. Ma'am, bawal po ang nanggugulo dito. Anito, kaya naman napangiti ang ginang pero hindi sapat yun para matigil o mahiya siya dahil kaagad niyang nilapitan si Dolores. Yung mga bulaklak, natatandaan mo ba? Ako ang nagpadala nun dahil mga ganoong bulaklak ang bagay sa'yo. Gusto kong mawala ka na. Pero alam ko naman na baka kahit impyerno tanggihan ka dahil sa sobrang kasamaan mo. Hayop kang babae ka. Sasampalin sana siya nito pero nahawakan ni Malia ang kamay ng ginang at hinawakan iyon ng madiin hanggang sa ito ay masaktan. Ikaw ang hayop sa ating dalawa at hindi ko hahayaan pa na masaktan ako dahil sa'yo o maliitin ako tapak-tapakan ng pagkatao ko ng isang tulad mo. Sasaktan niya na nga sana ang ginang pero bigla niyang naalala na hindi nga siya tulad nitong nananakit. Siguro ay tama na yung makulong ito, lalo pat nakakatanggap ng text kay Luther na may magsasalita na raw laban sa ina nito. Makukulong na si Dolores, ang matagal niya ng gusto. Pagbabayaran na nito ang kasalanan. Kaya nga gusto niya itong makausap sa huling pagkakataon. Kahit na mayaman ka na ngayon at matapang ka na, hindi pa rin kita gusto para sa anak ko. At lalo na ang anak ninyong dalawa na hinding-hindi ko magugustuhan.
Kaya naman pala hindi gumaan kahit kailan ang loob ko sa batang yun dahil ikaw pala ang ina. Mahina lamang natawa si Malia. Ayos lang dahil hindi ka kailangan ng anak ko. Hindi kailangan ng anak ko ang isang lola na katulad mong napakasama. Mas mabuti pang wala na siyang lola kaysa naman ikaw. Nang bigla namang dumating si Ria na tinulak siya para mapalayo kay Dolores. Hindi ka pa talaga nakontento sa ginagawa mo at pinuntahan mo pa dito si tita. Bagay maging magbiyanan ng dalawa dahil parehas ng ugali. Bigla na lamang tumawa ng malakas ang ginang at nagbitaw ng salita sa kanya. Kahit anong gawin mo o kahit ano pang isuot mo, ikaw pa rin ang babaeng tinapak-tapakan ko nun dahil walang kwenta. Ikaw pa rin yun. Ikaw ang nagawa kong takutin. Tsaka ito muling tumawa. Ngunit ang pagtawa ay bigla ring natigil dahil dumating ang anak nito na may kasamang mga pulis. Miski nga si Ria ay bigla na lamang din natakot. Lumapit si Malia kay Luther at yumakap dito habang si Dolores naman pinusasa ng mga pulis. Pilit itong ipinagtatanggol ni Ria ngunit wala namang nakikinig dito. Bakit niyo siya hinuhuli? Wala namang patunay ah. At malamang gawa-gawa lamang ng babaeng yan ang mga sinabi sa inyo. Itinuro pa siya ni Ria. Lumantad at nagsalita na ang lalaki na pag-utusan niya noon. Wika ng pulis bago tuluyang dinala palabas ang ginang na panay pa rin ang sigaw. Ria, iha, help me. Ayoko makulong. I didn't kill anybody. Yun ang isinisigaw nito habang si Ria wala namang magawa kundi ang balikan na lang si Luther sa loob ng flower shop. Hindi mo ba tutulungan ng mami mo? Anong klase kang anak? Pangungonsensya sa kanya ni Ria. Siya, anong klase siyang ina? Bakit kailangan niyang gawin yun? Bakit parang ayaw niyang sumaya ang anak niya? Balik nito kay Ria na hindi naman makasagot. Nakatanggap ito ng tawag at bigla na lamang umalis. Unti-unti namang pinunasan ni Luther ang mga luhang nagsisipatakan mula sa mga mata ni Malia. Makukulong na sila pati si Mami. Salamat Luther. Yun na lamang ang nasabi ni Malia. Niyakap lamang siya ni Luther at sinabi nitong umuwi na sila dahil naghihintay ang anak nilang si Miana. At sure niya din na magiging maayos na ang lahat at talagang makukulong na ang ina nito dahil sa kasalanang ginawa nito. I'm sorry, Naitay, kung wala ako noon. Pero nabigyan ko na po kayo ng hustisya. Nakakulong na po siya. Nasa harapan sila ng puntod ng kanyang mga magulang. Patuloy ang pagpatak ng mga luha mula sa kanyang mga mata na patunay lamang ng labis-labis niyang pagkamis sa kanyang nanay at tatay na kung hindi lang sana dahil sa kasamaan ng isang tao, ay kasama niya pa sana ang mga ito at masaya silang namumuhay. Hey, stop crying, love. Sigurado ko na kung makikita ka nilang umiiyak, hindi nila iyon magugustuhan. Don't blame yourself. Wala kang kasalanan at nakakulong na rin ang tunay na may sala. Pinunasan ni Luther gamit ang likod ng palad nito ang mga luha na nagsisipatakan mula sa mga mata niya. Napangiti na lamang si Malia. Hindi na nila isinama pa doon si Miana. Medyo masama rin kasi ang panahon at ayaw nilang magkasakit ang anak kaya silang dalawa na lamang ang pumunta. Sa susunod na lamang nila isasama ang bata. Kaya nga saglit lang sila doon dahil baka hinahanap na sila ng anak nila. Habang nasa loob ng sasakyan ay may nabuong kwento sa pagitan nila ng lalaki. Hindi ba nakarating sa iyo ang tungkol sa pagkamatay ng mga magulang ko? Umiling ang lalaki. Pagkatapos mong makipaghiwalay sa akin ay tumungo agad ako sa ibang bansa na sana hindi ko ginawa para madamayan kita. Totoo naman iyon. Tumungo talaga ito doon tapos pagbalik para mawala ang focus sa kanya, nag-ampon ito ng batang aalagaan. Kung hindi lang siguro si Mami ang ina ko, hindi mangyayari ang lahat ng iyon. Hindi sana natin kailangan maghiwalay at magkasama nating napalaki ang anak natin. Pinagsalikop nito ang mga kamay nila. Hinagkan ni Luther ang likod ng kanyang palad. Ang mami nito ay nakakulong na kaya wala na silang kailangang ipangamba. May pangalawa din kasing nagsalita na inuutusan na naman daw ito na anak naman daw nilang si Miana ang magawan ng paraan na mawala. Kaya ay ganun na nga lang ang kagustuhan ni Luther na makulong ang mami nito dahil kung mananatili ito sa labas, baka lahat sila manganib na ang buhay. Mami, Daddy! Tuwang-tuwa ang bata dahil nakauwi na sila. Kaagad nga itong lumapit para sila ay mayakap. Pumantay naman sila dito at sabay na niyakap ang anak. Namiss mo agad kami? Tumangutango ang bata. Napangiti na lamang tuloy sila ni Luther. Kumain na ba siya?
Tanong nila sa yaya ni Miana na tumango lamang. Umamin na rin ito kay Luther na isang beses daw. Binayaran ito para walang sabihin tungkol sa ginagawang panguuto ni Dolores sa Tria. Gusto nga sana ni Luther na tanggalin na ang katulong sa trabaho. Ngunit ang sabi niya, umamin naman at halos maglumuhod pa ito. Wag lang mawala sa trabaho dahil may mabigat na pangangailangan. Naintindihan niya naman yun, tsaka nakita niya talaga ang sincerity nito. Pagdating kay Ria, wala na silang balita. Hindi rin ito kumampit nagsalita para ipagtanggol ang mami ni Luther. Siguro ay ayaw ring madamay, kaya si Dolores ay nag-iisa at wala nang kakampi. Which is deserved naman ito dahil sa kasamaang taglay ng ginang. Kung tinanggap lang sana nito noon na siya ang babaeng mahal ni Luther, hindi sana aabot ang lahat ng ganoon. Wala rin sanang buhay na nawala at lahat ay masaya. Kahit pareho sila ni Luther na may pinapatakbong kumpanya, ay hindi naman sila nawawalan ng time para sa anak nila at para na rin sa sarili nila dahil sa iisang bahay na lamang sila umuwi. Doon sa bahay nila ni Luther dahil doon na rin nasanay si Miana. Pansamantala lang silang nanatili sa bahay niya para maiwasan si Ria at ang mami nito na hindi naman na kailangan pa kaya pwede na ulit doon. Naiisip niya na ibigay na ang kanyang bahay kay Ness. Sa pagkakaalam niya kasi, may boyfriend na si Ness na nagtatrabaho sa ibang bansa para sana kung magiging pamilya na ang dalawa, may bahay na agad ang mga ito. Gantimpala niya iyon para sa pagiging matapat nitong sekretarya sa kanya. Ma'am, bakit po? Dahil pumapasok na siya, hindi na ito nag-aasikaso sa kumpanya at siya na ulit. Tinawag niya si Ness upang masabi ang kanyang nais. May BF ka Ness, di ba? Nahihiya pa itong tumango. Magpapakasal na kayong dalawa? Nag-iipon pa po ma'am. Advance gift ko na sa inyo yung bahay. Yung mansyon po? Hindi makapaniwala nitong tanong. Oo. Hala ma'am, sigurado po ba kayo? Parang hindi ko naman po deserve yun. Magalang pa rin itong sabi. Deserve mo Ness. Deserve na deserve mo. Aniya kaya sa sobrang saya ni Ness, lumapit ito sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Thank you po ma'am. Sa boses pa lang nito'y halatang maiiyak na. You're welcome. Hindi na lang din sekretarya ang turing ko sa Ness. Kaibigan na kita. Aniya at ngumiti pa sa babae. Maya-maya pa'y dumating si Luther na nakasalubong pa si Ness na palabas na. Bakit parang umiiyak yun? Tinarayan mo? No, binigay ko sa kanya yung mansyon. You mean? Tumango siya. Ibig sabihin lang kasi noon, doon na sila titira kay Luther at magkakasama na sila. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya, love. Bumalik na rin ang tawagan nila sa isa't isa noon. Pero nagulat na lamang si Malia nang bigla na lamang naglabas ng singsing si Luther mula sa bulsa nito. Siguro'y nagmamadali na hindi na nahintay pa ang box na paglalagyan nun. Mukhang hindi pa nga alam ang gagawin kaya nilabas agad ang singsing at saka palang lumuhod kaya mahina na lamang siyang natawa at sinabing, isuot mo na sa akin yan. Yes rin naman ang isasagot ko. Magpapakipot pa ba ako kung may anak na tayo at wala ng kontrabida? Mabilis na isinuot ni Luther sa kanya ang singsing. Hahagkan na nga sana nito ang labi niya nang bigla niyang maalala ang anak nila. Si Miana. Pagkatapos niyang sabihin yun, biglang pumasok ang anak nila, nakasunod ang ilang mga empleyado. May dalang cake ang isa sa mga empleyado niya habang ang anak niya ay pumapalakpak. Siguro ay dala na rin ng pag-iisip ng kung ano-ano na wala na rin sa isip niya ang tungkol sa kanyang birthday o sadyang ng mga nakaraang taon ay pilit kinakalimutan iyon dahil wala naman siyang makakasamang mag-celebrate. Pero ngayon meron na dahil kasama niya na ang mag-ama niya at may iba pa palang tao na may pakialam sa kanya. Happy birthday, love. Bati ni Luther. Happy birthday, mami. Bati naman ng anak nila. Happy birthday po, ma'am. Ang mga empleyado naman ang bumati. Hindi napigilan ni Malia ang pagpatak ng kanyang mga luha. Binantaan si Malia noon ng mami ni Luther na kapag hindi niya hiniwalayan ng anak nito ay may mangyayaring masama sa pamilya niya. Kaya napilitan siyang hiwalayan ng lalaking mahal. Ngunit isang araw pag uwi niya sa kanila, nasusunog na ang kanilang tahanan. Ang masama pa, nasa loob ang kanyang mga magulang at wala man lang tumulong sa mga ito sa kanilang mga kapitbahay. Kaya namatay sa sunog ang kanyang mga magulang. Kasama nitong nasunog ang ipon niya na para sana sa kanila. Matapos mailibing ng mga magulang niya, tsaka niya na lamang buntis siya.
Ginawa niya ang lahat para mabuhay mag-isa at ang batang nasa kanyang sinapupunan, kung ano-anong trabahong kanyang pinasok hanggang sa makapanganak siya. Hindi niya alam kung paano bubuhayin ang bata, kaya naisip niyang iwanan muna ang anak niya sa isang bahay ampunan. Doon na lamang siya may tiwala at wala na sa ibang tao. Pinangako rin naman niya na babalikan niya ang anak niya. After 3 years, bumalik siya pero nalaman niyang ang ex-BF niya pala ang mismong umampon sa anak nilang dalawa. Kaya gumawa siya ng paraan para mapalapit kay Luther at masabi dito na anak talaga nila ang inampon nito at inalagaan. Nagtagumpay naman siya dahil magkakasama na sila. Kasal na rin sila ni Luther at ang maging ina nito na dahilan kung bakit siya nawalan ng magulang ay nakakulong na rin. Ngunit bakit parang hindi pa kumpleto yung saya? Are you sure na gusto mong dalawin si Mami? Tumango siya. Siguro gusto niyang makausap ang ginang sa huling pagkakataon. Hindi na nila isinama pa ni Luther si Miana. Tsaka na siguro nila ipapaliwanag sa bata ang lahat kapag nasa tamang edad na ito. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Dolores sa kanya. Malaki na ang ipinayat nito at hindi na katulad ng Dolores noon na napaka-eleganteng tignan. Ma'am, treat my wife nicely. Kung hindi dahil sa kanya hindi kita dadalawin dito. May halong inis na sabi ni Luther. Kung hindi ka dumating sa buhay ng anak ko, hindi hahantong ang lahat sa ganito. Mali kayo. Kung tinanggap nyo lang sana ako noon at hindi nyo pinairal ang pagiging mapangmata nyo at kasamaan, maayos pa sana ang lahat ngayon. Kayo ang sumira sa inyo, sa buhay nyo. Yun naman talaga ang totoo, kaya hindi na siya nagtaka pa nang wala nang nasabi ang ginang. Gusto ko lang naman ay nararapat na babae para sa kanyang makakatuluyan niya. At hindi katulad mong babae. Hindi kayo ang mamimili para sa akin, ma'am. Dahil ako ang pipili ng babaeng mamahalin ko at makakasama ko ng panghabang buhay. Ang sabi naman ni Luther. Ito na po siguro yung huling beses na pupunta ako dito. Dahil sa tuwing nakikita ko kayo, naaalala ko yung pagkawala ng mga magulang ko. Pero kahit hindi pa kayo humihingi ng tawad, gusto kong malaman ninyo na pinapatawad ko na kayo. Alang-alang na lang sa asawa at anak ko. Ayoko rin na magtanim pa ng sama ng loob dahil mabigat sa pakiramdam. Tsaka siya tumayo, kaya tumayo na rin si Luther. Kailan ka ulit dadalaw, anak? Tanong ni Dolores sa anak niya. Wala namang naisagot agad si Luther. Paalis na sana sila kaso nga lang, tinawag ng ginang ang kanyang pangalan. Alagaan mo ang aking anak at ang apo. Bili nito sa kanya, tsaka may pumatak na luha sa mata. Siguro ay tanda na rin ang pagsisisi. Hindi nyo na po kailangan sabihin pa dahil yun po talaga ang gagawin ko. Sabi naman niya tsaka sila tuluyang umalis doon ni Luther. Ang gaan sa pakiramdam, aniya sa asawa. I'm so proud of you. Tsaka siya nito niyakap, napangiti na lamang si Malia. Pagka-uwi nila sa bahay, panay ang hanap nila sa anak na si Miana. Ngunit hindi nila makita ang bata hanggang sa sinabi ng yaya nito na nasa may kwarto daw pala ito. At doon nagdo-drawing. Hindi na kasi nila na-check yun at alam nilang hindi papasok doon ang bata. Hinahanap ka namin ng daddy mo. Matapos ay tumabi siya sa bata. This is daddy and this is mommy. And ako po to. Ang nasa gitna nilang dalawa ni Luther. Sa sobrang saya nila ni Luther, nayakap na lamang nila ang anak niya. Ang galing pala talaga. Dati ay napilitan siyang iwan ng anak sa bahay ampunan. At ang ex-BF niya pala ang umampun, tapos ngayon ay magkakasama na sila. Isa na silang buong masayang pamilya. Nagpo-focus lang muna sila ni Luther kay Miana, kaya hindi pa ito nasusundan. Pero sa nakikita niyang sobra at madalas na paglalambing ni Luther, mukhang masusundan na si Miana at madadagdagan na ang miyembro ng kanilang pamilya. Kaya ngayon ay masaya na siya. Wala nang kahit anong galit o puot sa kanyang puso. Siguro darating at darating pa rin ang oras na mamimiss niya ang mga magulang pero wala na siyang magagawa pa para maibalik ang mga ito kaya ang tanging magagawa niya lang ay maging masaya kasama ang taong nakakasama niya pa at yun ay ang kanyang mag-ama.